Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Tinagalog Novela Sistema ng Vampire Kabanata 11 hanggang 25. Ang estudyanteng kaharap ni Queen ay patuloy na nakatago ang mga kamay sa likod niya ng may kahinahinalang anyo. Kahit walang tulong mula sa sistema, alam na ni Queen na malinaw na itinatago ng estudyante ang kanyang kakayahan. Halika na, nasaan na ang yabang mo? Sabi ng estudyante. Sa tingin ko, nilalaro mo yun sa likod mo, sagot ni Queen. Agad na nagalit ang estudyante, eksakto ang plano ni Queen. Mahina kang basura, sigaw ng estudyante sabay sibad pasulong at paghablot ng kamay papunta kay Queen. Mabuti na lang at mabilis ang reflexes ni Queen at nagawa niyang itaas ang braso para salagin ang atake at umatras ng kaunti. Pero kahit ganoon, nagawang hiwain ng kamay ng estudyante ang balat ng braso niya at naglabas ng dugo. Buwisit, sabi ni Queen, mas mababa happy 8/10 mas mahigit. Nakatingin si Queen sa estudyante na ngayon ay nakalabas na ang mga kamay. Mayroon itong kakayahan sa transformation na limitado lang sa kanyang mga kamay, kaya't medyo kahawig iyon ng kuko ng tigre at tumigas ang mga kuko. Kahit nasalag ni Queen ang atake, nagawa pa ring sugatan ng kuko ang kanyang balat. Ibig bang sabihin ng sistema na kung tatama pa sa akin ng 4 na beses na ganito, patay na ako? Biglang naging mas seryoso para kay Queen ang lahat. Totoo ang hapdi sa kanyang braso at totoo itong laban. Dahil sa parang laro na sistema, medyo naging kampante siya, pero ngayon ay naalala niyang hindi ito laro. Muli na namang sumugod ang estudyante gamit ang kanyang mga kuko. Nang iwas-iwas nito ang kanang kamay, nakailag si Queen pababa at tumira ng suntok sa tiyan ng estudyante. Ano ba to, ang lakas niya? Naisip ng estudyante, pero hindi pa rin ito tumigil at tinangkang sugatan si Queen sa kanyang nakatalikod na bahagi, dahilan para magkaroon pa ng isang marka ng kuko. Mas mababa happy 6/10 mas mahigit. Tama na, alam ko na. Sigaw ni Queen habang binuhat niya ang estudyante sa pamamagitan ng mga binti at itinapon ito sa pader. Paano nagawa ni Queen yun? Isip ni Peter. Magkasing laki lang sila pero naihagis niya ng ganoon kadali. Wala ba talaga siyang kakayahan? Hindi pa roon natapos si Queen. Mahalaga sa kanya na turuan ng leksyon ang mga kagaya nito, kung hindi, babalik lang sila. Kailangan niyang ipakita na huwag na siyang uulitin. Tumakbo si Queen papunta sa estudyanteng nakahandusay sa sahig at sinipa ito ng buong lakas sa tiyan. Napakalakas ng sipa na napakoff ito at lumabas ang kaunting dugo sa bibig. Mas mababa binabati kita. Quest kumpleto mas mahigit. Mas mababa 50x natanggap mas mahigit. Mas mababa 7100s karanasan mas mahigit. Patay na ba siya? Tanong ni Peter. Biglang umubo pa ng mas marami ang estudyante. Hindi, pero kapag inatake pa niya tayo, gugustuhin niyang sana patay na lang siya. Nakaramdam ng ginhawa si Queen. Hindi niya alam kung ano ang parusa sa akademya sa pagpatay ng kapwa-estudyante, kahit pa ipaliwanag niyang hindi siya ang unang umatake. Ayaw rin niyang dalhin ang bigat ng pagpatay sa murang edad, kaya natuwa siya na binigyan pa rin siya ng karanasan ng sistema kahit hindi niya pinatay ang estudyante. Maya-maya, isa pang mensahe ang lumabas. Mas mababa karagdagang gantimpala sa quest mas mahigit. Mas mababa kasanayan na unlock, unspec Levy 1 mas mahigit. Nabuhayan si Queen, sa wakas mayroon na siyang unang kasanayan. Umaasa siyang matutulungan siya nitong matukoy kung anong uri ng kakayahan ang meron siya, pero hindi masyadong nakakahikayat ang pangalan nito. Unspec, siguro para malaman ko ang kahinaan ng kalaban. Naisip niya, sinubukan niya agad ito kay Peter na nasa tabi niya. Hindi niya alam kung paano gamitin ang kasanayan, pero nang maisip niya ang salitang, unspec, kusa itong nag-activate at lumitaw ang isang screen sa tabi ni Peter. Mas mababa pangalan, Peter Chalk mas mahigit. Mas mababa lahi, tao mas mahigit. Mas mababa kakayahan, wala mas mahigit. Mas mababa happy 3/5 mas mahigit. Mas mababa uri ng dugo, dagdag mas mahigit. Tandang pananong tandang pananong tandang pananong. Tandang pananong tandang pananong. Tiningnan ni Queen ang impormasyon. May ilang bahagi na nakablangko, marahil dahil level. Isa pa lang ang kasanayan. Pero ang impormasyong nakuha niya ay kapaki-pakinabang, nalalaman niya ang uri ng kakayahan at ang HP ng kalaban.
Pero isang bagay ang nakapagtaka sa kanya, ang uri ng dugo. Bakit ito ibinibigay ng sistema? Ano kayang silbi nito sa hinaharap? Lumapit si Queen sa estudyanteng nakahiga pa rin sa sakit at ginamit ang unspec. Mas mababa pangalan, Kyle Min mas mahigit. Mas mababa lahi, tao mas mahigit. Mas mababa kakayahan, transformation mas mahigit. Mas mababa happy 1/8 mas mahigit. Mas mababa uri ng dugo, bigitling mas mahigit. May natutunan si Queen dito, ang impormasyon tungkol sa kakayahan ay uri lang, hindi ang tiyak na anyo nito. Maraming klase ng transformation abilities kaya hindi ito masyadong detalyado. Isa pa, napansin niyang para manalo, sapat na naibaba niya ang HP sa isa. Hindi pa rin niya alam kung ang 0 ay katumbas ng kamatayan o simpleng pagkahimatay. Pagkatapos niyang i-inspect si Kyle, isa pang abiso ang lumabas. Mas mababa na dagdag na optional quest mas mahigit. Mas mababa inumin ang dugo ng iyong biktima upang makakuha ng stat point mas mahigit. Ano ba to, baliw ba ang sistemang to? Isip ni Queen. Kahit magbibigay ito ng stat point, wala siyang balak uminom ng dugo ng iba. Nakakadiri ang ideya pa lang. Pero saglit niyang tiningnan ang dugo ni Kyle na nasa sahig. Siguro kaunti lang. Queen, nababaliw ka na. Tigilan mo, halika na, alis na tayo, sabi ni Queen kay Peter. Nagpatuloy silang naglakad sa pasilyo pero napansin ni Peter na patuloy na nililingon ni Queen si Kyle. Siguro nag-aalala siya, mabait talaga si Queen, isip ni Peter sabay ngiti. Pero ang totoo, hindi si Kyle ang tinitingnan ni Queen, kundi ang dugo nitong nakakalat sa sahig. Habang naglalakad ang dalawa sa pasilyo, nagsimulang makaramdam si Queen ng kakaibang bugzo ng enerhiya sa kanyang katawan. Oy, hindi ka ba dapat magpatingin sa doktor? Sigurado akong may manggagamot sila na pwedeng mag-ayos niyan, tanong ni Peter. Oo, salamat, pupunta na ako ngayon, sagot ni Queen. Hindi mo na kailangang sumama. Bukas magiging abala tayo kaya mas mabuti pang bumalik ka na sa dorm. Bagaman nag-aalala si Peter para kay Queen, ayaw din niyang manatili ng matagal sa pasilyo kung saan maaaring makita siya ng ibang estudyante. Napansin ni Queen na nag-aalangan si Peter kung ano ang gagawin. Huwag kang mag-alala, si Vorden pumunta lang sa banyo, babalik din yun agad. Pagkasabi nito, agad na nagmamadaling umalis si Peter pabalik sa dorm habang tinatakpan ang kanyang relo sa pulso halos buong oras. Ayaw na niyang maulit ang nangyari kanina. Samantala, agad namang pumunta si Queen sa pinakamalapit na banyo ng mga lalaki. Pagpasok niya, tiningnan niya agad ang kanyang braso kung saan siya kinamot ni Kyle gamit ang kuko. Habang nakatingin sa salamin, dahan-daang nakita ni Queen na naghihilom ang kanyang balat. Bagaman mukhang mabagal, sa katunayan ay napakabilis nito, sapat para masaksihan mismo ang pagtutubuan ng langib at paghilom ng balat. May kakaibang nararamdaman si Queen habang nangyayari ito, at napansin niya iyon noong kausap pa niya si Peter. Kaya pilit niyang pinaalis si Peter kanina. Kung makikita ito ni Peter, tiyak na iisipin nitong may kakaiba siyang kakayahan. Makalipas ang ilang minuto, binuksan ni Queen ang kanyang status screen. Tulad ng inaasahan niya, unti-unting bumabalik ang kanyang HP. Mas mababa happy 8/10 mas mahigit. Kalaunan, tuluyang nawala ang sugat sa kanyang braso at likod, at ang tanging ebidensya na may nangyari ay ang punit sa kanyang damit. Mas mababa happy 10/10 mas mahigit. Mas mababa ang iyong HP ay gumaling mas mahigit. Mas mababa lumaki ang iyong gutom mas mahigit. Pagkatanggap ng mensaheng iyon, biglang nakaramdam ng gutom si Queen. Ibig sabihin ba nito na ginagamit ng sistema ang pagkain para pagalingin ako? May punto, kailangan manggaling sa kung saan ang enerhiya, naisip niya. Hindi naman matindi ang sakit sa kanyang tiyan, parang hindi lang siya nakapag-almusal. Balak niyang kumain agad kapag may pagkakataon. Bago bumalik sa dorm, may isa pa siyang gustong gawin, pumunta sa training room na ipinakita sa kanila noong nag-tour sila sa paaralan. Hating gabi na at karamihan ng estudyante ay nasa dorm na, kaya ito ang perpektong oras para pumunta roon nang walang makakakita. Pagdating niya sa gusali ng training room, nakita niyang isa itong malaking oval na dome na may maluwag na espasyo sa gitna. Sa gilid ay nakahilera ang iba't ibang makabagong kagamitan, malalaking mech robot, mga shooting target, at kung ano-anong device na hindi niya kilala.
Pero ang talagang gusto niyang makita ay ang power level testing equipment, katulad ng ginamit noong pagsusulit. Pagpasok niya, wala ni isang tao. Lumapit siya sa drum-like machine na sumusukat ng lakas ng suntok. Sa kabilang banda, naroon din si Layla. Dumating siya ng mas maaga para mag-practice ng kanyang pana at palaso. Ginagawa niya ito tuwing gabi kapag kinakabahan siya. Nang marinig niyang bumukas ang pinto, agad siyang nagtago sa likod ng isang malaking robot. Nakilala niya ang pumasok. Di ba ito yung kaklase kong walang kakayahan? Isip ni Layla. Tahimik niyang pinanood si Queen na lumapit sa drum machine. Hetuo na, sabi ni Queen sabay bitaw ng malakas na suntok. Lumabas ang bilang sa drum at tumaas ito hanggang huminto sa 10. Tama ang hinala ko, sabi ni Queen. May teorya siya na tugma ang stat sa kanyang status screen sa gamit ng paaralan. Napansin din ito ni Layla. 10, hindi ba 5 lang nakuha niya noon? Mas mataas pa yan sa akin. Nagtatago ba siya ng kakayahan niya? Lalo siyang naging interesado kay Queen. Sunod namang sinubukan ni Queen ang hologram spike machine. Noon, 10 segundo lang siya nakaiwas bago ito bumilis. Ngayon, kung tama ang hinala niya, dapat ay umabot siya ng 20 segundo. Pagsisimula ng test at pagtapos nito, eksaktong 20 segundo ang nakuha niya. Mukhang tama nga ako. Matapos makumpirma ang kanyang teorya, wala na siyang ibang dapat gawin kundi bumalik na sa dorm at maghintay sa susunod na araw. Samantala, si Layla na nakakita sa lahat ay hindi makaintindi kung bakit may estudyanteng magtatago ng lakas sa paaralan, dahil mas mababa ang power level, mas nagiging target ka. Isa lang ang naisip niya habang nakatingin kay Queen, kawili-wili. Napagdesisyonan niyang mula ngayon ay pagbabantayan niya si Queen. Kinabukasan, alas 8 ng umaga, ginaisang ang mga estudyante ng tunog ng alarm sa mga dormitoryo. Iyon ang hudyat para gumising at magbihis ang lahat. Kapag handa na, kailangan nilang bumaba sa kantina ng sabay-sabay para mag-almusal. Pagkagising ni Queen, sinalubong siya ng magandang sorpresa mula sa sistema. Mas mahigit mas mababa na tapos mo ang iyong pang-araw-araw na quest mas mahigit. Mas mababa iwasan ang direktang sikat ng araw sa loob ng 8 oras mas mahigit. Mas mababa gantimpala, 5x mas mahigit. Mas mababa 75/100 mas mahigit. Nag-reset ang daily quest pagsapit ng hating gabi at dahil natulog si Queen ng 8 oras, automatiko siyang nabigyan ng X. Natutuwa siya dahil madali na niyang makukuha ang 5x araw-araw nang hindi na kailangang magpakahirap. Pagkatapos, kumulabog ang kanyang tiyan. Mas gutom ako kaysa dati, baka dahil ginamit ng katawan ko ang maraming enerhiya sa laban kahapon, naisip niya habang papunta sa kantina. Ang kantina ay isang malaking bulwagan pero medyo payak. Sa paglalakad niya sa paaralan, napansin niyang ganoon halos lahat ng gusali, puting pader, walang mga larawan, at mga bintana lang paminsan-minsan. Moderno, malinis, at simple ang disenyo. Puno ang kantina ng mahahabang mesa na pwedeng maupuan ng 3 tao sa bawat gilid. Pagpasok ni Queen, agad niyang napansin ang isang bagay, walang nakatalagang upuan. Pwede kang maupo kahit saan mo gusto, pero dahil dito, nahati ang mga estudyante, ang mabababang level ay magkasama at ganoon din ang mga mataas ang level. Habang nakapila sina Queen, Peter, at Warden, may dumating na estudyanteng nahuli. Lumampas ito sa pila at sumingit sa unahan. Walang umimik, dahil mas mataas ang power level niya kaysa sa kanila. Ayaw ni Queen sa ganitong asal, pero wala pa siyang magagawa. Nang makuha nila ang pagkain, naghanap sila ng mauupuan. Ba't hindi tayo doon umupo? Turo ni Warden sa isang bakanteng pwesto. Sigurado ka, Warden? Tanong ni Peter. Level 1 area yon. Hindi mo kailangang umupo sa amin kung ayaw mo, di ba Queen? Oo, huwag mong pilitin ang sarili mo, dagdag ni Queen. Tigilan niyo nga yung kalokohan. Magkaibigan tayo. Wala akong pakialam sa tangatanggang hierarchy na yan, sagot ni Warden. Kaya umupo sila sa mesa kasama ang ibang mababang level. Pero habang napupuno ang paligid, walang ibang umupo sa mesa nila dahil takot kay Warden. Kita ng lahat ang mataas niyang power level at ayaw ng mga mababang level na mapalapit sa kanya. Pagkalapag ng pagkain, agad kumain si Queen. Nilantakan niya kahit ang mga bahaging hindi niya dating gusto. Oy, kung ayaw mo yan, akin na lang,
sabi ni Quinn kay Peter. Sige, sayo na, sagot ni Peter. Hindi lang nilinis ni Quinn ang sariling plato, pati ang mga tira ni na Peter at Warden. Kumuha pa siya ng 8 bote ng tubig para matapos agad ang isa pang quest. Napansin niya kasi na kapag nasa araw siya, mas mabilis siyang pawisan, pero dahil sa tubig na ininom niya noon, hindi siya gaanong nauhaw. Para sa payat mong katawan, ang dami mong nakakain, biro ni Warden. Kahit busog na busog, may kakaibang gutom pa rin si Quinn, pero kaya naman niyang tiisin. Mas mahigit mas mababa na tapos ang daily quest, uminom ng 2 litro ng tubig mas mahigit. Mas mababa gantimpala, 5x mas mahigit. Mas mababa 8100s mas mahigit. 20 puntos na lang at magle-level up na siya. Naalala rin niyang natutunan niya kahapon ang unspect skill at naisip niyang gamitin ito kay Warden. Mas mahigit mas mababa HP, 10/10 mas mahigit. Mas mababa lahi, tao mas mahigit. Mas mababa kakayahan, wala mas mahigit. Mas mababa uri ng dugo, o gitling mas mahigit. Natigilan si Quinn. Bakit walang kakayahan si Warden? Oy, Warden, kaya mo pa bang gamitin yung ice powers ni Erin ngayon? Tanong niya. Hey, interesado ka pala sa akin, biro ni Warden habang kinakamot ang batok. Actually, nagre-reset ang kakayahan ko araw-araw. Wala pa akong nahahawakan ngayon, maliban sa inyo, pero wala naman kayong powers para makuha. Pagkatapos ng almusal, pumunta sila sa klase. Nakita nila si Kyle sa pasilyo, malusog na ulit at walang sugat. Pagdaan niya, umiwas siya ng tingin. Sa tingin mo magsusumbong siya sa guro. Bulong ni Peter. Hindi, nakakahiya sa kanya na natalo siya ng mas mahina, at magiging target lang siya kapag nalaman ng iba. Sa silid-aralan, pinili ng mga estudyante ang upuan batay sa power level, maliban kay Warden na umupo sa likod kasama ang mga level 1 at 2, sa pagitan ni na Quinn at Peter. Agad may mga bulungan. Anong ginagawa niya sa mga low level? Kanina sa kantina kasama rin niya sila. Masisira ang hierarchy sa school kapag nagpatuloy yan. Siguradong kikilos ang mga second years. Hindi lang sa paaralan may ganitong traito, pati sa lipunan. Mas mataas ang power level, mas maganda ang trabaho, mas mataas ang sahod, mas malaki ang suporta ng gobyerno. Ang mabababang level, madalas ay wala. Kaya handa silang gawin ang kahit ano para lang makakuha ng bagong skill at tumaas ang power level. Ito rin ang dahilan kung bakit nabuo ang grupong Pure, laban sa sistemang ito, kahit tinuturing silang mga terorista. Nagsimula ang leksyon ni Del, ang guro nilang naglibot sa kanila kahapon. Talo na tayo noon sa Great War laban sa lahing Dolki nang lumabas sila, ang tinatawag nating mga originals. Sila ang unang nagpakilala ng mga kakayahan sa mundo. Noon pa man, tinatago na nila ito at ipinapasa lang sa pamilya nila. Salamat sa kanila, ibinahagi nila sa ilan ang kanilang kakayahan, pero hindi lahat. Kapag sinabi nating original, ibig sabihin ay sila ang nagpasimula ng isang kakayahan o grupo na hindi ibinahagi sa iba. Nagseryoso ang tono ni Del. Kahit na panahon ng kapayapaan ngayon, hindi natin alam kung kailan muling magsisimula ang digmaan. Kaya kayo naririto. Matapos ang klase, lumabas sila Quinn, Warden, at Peter para bumili ng merienda. Paglabas ni Quinn, lumabas ulit ang mensahe. Mas mahigit mas mababa lahat ng stats ay nabawasan ng kalahati mas mahigit. Nanghina siya at pinagpawisan. Okay ka lang? Para kang may sakit, tanong ni Warden. Oo, madaling uminit ang katawan ko, sagot ni Quinn. Habang nagkukwentuhan sila, lumapit ang 6 na estudyanteng lalaki na may suot na itim na arm badge, mga second year. Mukhang totoo nga ang chismis, sabi ng isa. May kailangan kaming pag-usapan sa inyong tatlo. Pwede bang sumama kayo sa amin? Si Quinn, Peter, at Warden ay sinasamahan ng mga estudyanteng second year papunta sa ibang bahagi ng paaralan. Ang paaralan ay hinati sa iba't ibang seksyon at ang gusali ng mga second year ay hiwalay sa mga first year. Ibig sabihin, bihira talagang makihalubilo ang mga second year sa mga first year. Hindi ba't mas mabuti kung tatakbo na lang tayo? Pabulong na tanong ni Peter. Mas lalo lang siguro lalala ang sitwasyon. Kung may balak silang gawin sa atin, hinintay na sana nila na tayo'y nag-iisa. Parang sinadya nilang gawin ito sa harap ng lahat, para magbigay ng mensahe sa ibang mababang antas, sagot ni Quinn.
Maya-maya pa, nakarating sila sa kanilang destinasyon. Ito ay nasa gilid ng gusali ng second year. May ilang second year na dumadaan ngunit tahimik ang lugar. Nakasandaw sa hagdanan sa labas ng gusali ang isang matangkad na lalaki na may kayumangging buhok na nakapusod. Dinala na namin sila gaya ng hiningi mo, Mono, sabi ng isa sa mga second year. Maaari na kayong umalis, sagot ni Mono habang tumayo mula sa hagdan. Agad sumunod ang mga second year at iniwan silang mag-isa. May mga bulong-bulungan na may isang estudyanteng mataas ang antas na nakikisama sa mga mababang antas, sabi ni Mono. Napansin ni Queen ang relo sa pulso ni Mono na may numerong 6. Bawal ba iyon sa mga patakaran? Tanong ni Warden. Natawa si Mono. Hindi naman, pero may mga di nakasulat na batas dito sa akademya. Lumapit si Mono kay Queen. Kapag tinrato mo ang mga tulad nila na parang kapaki-pakinabang sila sa lipunan, lumalaki ang ulo nila. Nang malapit na si Mono kay Queen, ginamit ni Queen ang kanyang inspect skill, ngunit nang lumabas ang status screen, malabo ito, parang natutunaw, at walang mabasang impormasyon. Dahil ba ito sa araw? Naisip ni Queen. Tingnan mo ang patapon na ito, sabi ni Mono. Nasa harap ko na siya pero ni Katie ting natakot, wala sa mga mata niya. Natutuwa nga ako na nagsimula ang digmaan dahil tinanggal nito ang mga tulad mo, at tanging malalakas ang nakaligtas. Kumulo ang dugo ni Queen. Kinasusuklaman niya ang digmaan na kumitil ng lahat sa kanya, kasama na ang kanyang mga magulang. Wala na siyang pakialam kung mabubugbog siya, gusto na lang niyang suntukin si Mono. Kahit mabagal ang suntok niya, sa ganitong lapit, dapat tatama ito. Hindi na nakapagpigil si Queen at sumuntok, pero bago pa ito tumama, umatras na si Mono at hangin lang ang tinamaan ni Queen. Sinamantala ni Warden ang pagkakataon para hawakan si Mono, ngunit muli, nakaiwas si Mono bago pa man gumalaw si Warden, kaya wala rin siyang nahawakan. Akala mo ba hahayaan kong hawakan ako ng isang taong hindi ko alam ang abilidad? Wika ni Mono, hindi ako nandito para makipag-away. Babala lang ito. May mga tao rito na kahit ang militar ay walang magagawa, at kung magpapatuloy kayo sa ganyan, makikialam sila. Pagkatapos ay umakyat na si Mono sa gusali ng second year. Tingin mo ba totoo ang sinasabi niya? Tanong ni Peter. Noon sa paaralan, ayaw nila ng ganitong klaseng bagay, pero mukhang mas malala dito sa military school. Bakit hindi ito pigilan ng mga guro? Dahil pabor ito sa kanila, sagot ni Queen. Ang malalakas na nambubuli sa mahihina ay nagtutulak sa mga mahihina na maghanap ng lakas. Pero kung mahina ka na mula sa simula at wala kang pamilyang susuporta sa'yo, saan ka kukuha ng kapangyarihan? Sa militar, sagot ni Warden. Eksakto, kaya walang ginagawa ang mga guro at paaralan, dahil nakikinabang sila. Pagkatapos mong maranasan ang impyerno ng 2 taon, mababasag ang isipan mo. Gagawin mo ang lahat para maghanap ng kapangyarihan at proteksyon, at ang militar ang makakapagbigay nito, paliwanag ni Queen. Tumingin si Queen kay Warden. Mas mabuti sigurong sundin muna natin ang gusto nila at maghiwa-hiwalay pansamantala. Bakit ko sila pakikinggan? Biglang sigaw ni Warden. Nagulat si Queen sa reaksyon nito. Tingnan mo, naiintindihan ko Warden na gusto mong tulungan kami ni Peter, pero baka hindi mo lang naiintindihan dahil hindi ka pa naranasang maging walang laban tulad namin. Kapag nilabag natin ang mga patakaran nila, kami ni Peter ang tatargetin, hindi ikaw. Ayaw sanang sabihin ito ni Queen, pero alam niyang totoo. Simula nang dumating si Warden, wala silang problema sa mas mataas na antas dahil natatakot ang mga ito sa kanya. Pero dahil doon, mas malalaking isda naman ang tumatarget sa kanila, mga hindi pa nila kayang labanan. Fine, bahala ka, sagot ni Warden na may galit at tuloy-tuloy na umalis pabalik sa dormitoryo. Siguro dapat inipaliwanag natin sa kanya ng mas maayos, sabi ni Peter. Huwag na, mas mabuti ito, sagot ni Queen. Bagamat mukha lang nagalit si Warden sa sinabi ni Queen, hindi iyon ang totoo. Naiinis siya sa sistema ng paaralan, kung saan kahit dito, may mga taong nagsasabi sa kanya kung paano siya dapat mamuhay at kung sino ang maaari o hindi maaaring maging kaibigan. Ayaw din niyang masaktan si Queen, kaya alam niyang tama ang desisyon. Pero hindi niya hahayaang makalusot ang mga taong gustong kontrolin ang buhay niya. Balak niyang balikan ang lahat ng ito.
Matagal nang sinusundan ni Layla sina Queen at ang iba pa. Nandoon pa siya noong abala si Queen sa pakikitungo kay Mono. Kahit hindi naman siya planong tumulong, namangha siya na nakakakuha si Queen ng ganoon karaming atensyon sa loob lang ng isang araw. Ang tanging bagay na hindi maintindihan ni Layla ay kung bakit parang napakahina at mabagal ng suntok ni Queen. Base sa nakita niya, mukhang seryoso talagang suntokin ni Queen si Mono, pero hindi yun ang pinakamalakas na nakita niya mula kay Queen sa training center. Matapos mag-walkout si Vorden, napagdesisyonan nina Peter at Queen na bumalik na lang sa klase para sa susunod na leksyon. Naglakad sila ng kaunti, ngunit bago pa sila makarating sa gusali ng mga unang taon, may grupo ng mga estudyanteng nakaharang sa hagdan. Tatlo silang lahat, at sa kani-kanilang wristwatch ay nakalagay ang power level na nasa pagitan ng 2 at 2.5. Mas mahigit, anong gagawin natin? Humihingi si Dan ng 50 credits bago matapos ang linggo, sabi ng isang lalaki. Alam ko, bakit kailangan pa nilang kamkamin tayo? Dahil lang mas mahina tayo sa kanya, sagot ng isa pa. Ang credits ang sistema ng pera sa paaralan at sa syudad. Kahit nasa military school sila, normal pa rin ang takbo ng syudad, may mga restaurant, tindahan, at mga libangan. Kung gusto mong gawin ang mga iyon, kailangan mong magbayad gamit ang credits. Libre ang pagkain ng mga estudyante sa paaralan, pero nakakatanggap din sila ng 10 credits kada araw sa kanilang wristwatch. Maaari silang makakuha ng mas maraming credits sa pamamagitan ng magagandang performance sa mga misyon, aktibidad ng paaralan, at mga gantimpala. Nagpatuloy sa paglalakad sina Peter at Queen, ngunit tinawag sila ng isa sa mga lalaki. Mas mahigit, hoy, tumigil kayo dyan, kayong dalawa. Sigaw ng lalaki. Tumigil agad si Peter, pero nagpatuloy sa paglalakad si Queen. Mas mahigit, hoy, sabi ko, tumigil. Muling sigaw ng lalaki. Biglang hamarang ang isa pa at itinulak pabalik si Queen sa kinaroroonan ni Peter. Ayaw ni Queen na magkaroon ulit ng gulo, lalo na habang nasa ilalim pa siya ng araw. Kung makapasok lang siya agad sa gusali, mas malaki ang tsansa niyang makipaglaban. Mas mahigit, mukhang nasolusyonan ko na ang problema natin sa credits. Kayo siguro ang nag-iisang level 1 sa buong paaralan, sabi ng lalaki. Magbigay kayo ng tig 10 credits at makakapasok na kayo. Pero iyon na lang ang lahat ng credits namin, reklamo ni Peter. Tingnan niyo, ayoko ring gawin to, pero kung hindi, ako naman ang mabubugbog. Ibigay niyo na lang. Tumingin si Peter kay Queen, may halong pag-asa na baka magawa ni Queen ang ginawa niya noong laban kay Mono, pero alam niyang wala itong chance sa laban sa mga level 2. Kahit sa buong lakas niya, baka hindi pa rin niya kaya. Nagpasya si Queen na mas mabuting ibigay na lang ang credits kaysa mapilitan silang makipaglaban at mawalan din ng credits. Biglang naglabas ng mensahe ang sistema. Mas mahigit mas mababa isang bagong quest ang ibinigay mas mahigit. Mas mababa may natukoy na pagkakaiba ng power level na 2 mas mahigit. Mas mababa dagdag na X ang ibibigay mas mahigit. Mas mababa talunin ang estudyanteng kilala bilang Riley mas mahigit. Naging kaakit-akit kay Queen ang ideya ng dagdag na X at pag-level up. Pero alam niyang tatlo silang level 2 at isa lang ang tinutukoy ng sistema. Kailangan muna niyang makapasok para magamit ang kanyang unspect skill at malaman kung sino si Riley. Sa huli, ibinigay ni Queen ang 10 credits, at ganoon din si Peter. Pinapasok sila sa gusali. Mas mahigit, ayos yun ah. Maghintay na lang kaya tayo dito at maghanap ng mas mahina ulit. Sabi ng isa sa mga lalaki. Naiinis si Queen sa narinig. Umaasa siyang papasok na rin ang mga ito, pero nagpasya silang maghintay pa. Tumigil si Queen at nagsigaw. Mas mahigit, Riley. Sabay na lumingon ang tatlo, pero wala ni isa ang sumagot. Mas mahigit, kapag ginawa mo ulit to sa akin, Riley, yari ka. Dagdag ni Queen. Biglang tumayo ang lalaking may pulang buhok sa gitna at sumigaw. Mas mahigit, anong sinabi mo, ha? Mas mahigit, takbo. Sigaw ni Queen. Parang kidlat na tumakbo sina Peter at Queen papunta sa susunod nilang klase. Mas mahigit, bakit mo ginawa yun? Tanong ni Peter. Gusto ko lang siyang inisin. Napaisip si Peter na parang may tupak si Queen, pero nagustuhan niya ang tapang nito sa harap ng mas malalakas na tao. Pagdating sa labas ng kanilang klase, binuksan ni Queen ang kanyang status screen para tingnan kung aktibo pa ang quest.
Mas mahigit, ayos. Kahit malayo na siya kay Riley, aktibo pa rin ang quest at makukuha niya ang X kapag natapos niya ito anumang oras. Ngayon alam na niya kung sino si Riley, at kung sino ang magiging unang target niya. Mas mahigit, tutulungan mo akong mag-level up. Natapos na rin ang mga klase para sa araw na iyon. Dahil unang araw pa lang, karamihan sa mga klase ay puro pagpapakilala at pagpapaliwanag kung ano ang matututuhan nila habang sila ay nasa paaralan. Ginawa ni na Peter at Queen ang lahat para iwasan ang karamihan sa ibang estudyante sa araw na iyon, at tila matapos ang lahat ng pinagdaanan nila, wala na silang bagong kaguluhang pinasok. Pagkatapos ng klase, oras na para maghapunan. Patuloy pa ring kumakalam ang sikmura ni Queen kaya mas inaabangan niya ang hapunan kaysa dati. Ngayon, magkasama silang dalawa ni Peter na umupo sa sariling mesa sa mababang antas na lugar. Doon, nagsimulang maglibot ng tingin si Peter na para bang may hinahanap. Mas mahigit, hindi ko makita si Vorden, sa tingin mo ay ayos lang siya. Tanong ni Peter. Tumingin din si Queen sa paligid at hindi rin niya nakita si Vorden sa kantina. Mas mahigit, huwag mo masyadong intindihin, maniwala ka sa akin kapag sinabi kong mas ligtas siya kaysa sa atin dito sa paaralan. Nagpatuloy sila sa pagkain at nang matapos ay bumalik na sila sa kanilang dormitoryo. Laking gulat nila nang makita si Vorden na naroon na, nakahiga sa kama. Pagkasara nila ng pinto, agad na bumangon si Vorden at ngumiti kina Peter at Queen. Mas mahigit, oy, hinihintay ko na kayo kanina pa, sabi ni Vorden habang bumabangon mula sa kama. Gusto ko lang humingi ng paumanhin tungkol kanina. Hindi ako galit sa inyo, kundi sa buong sitwasyon lang. Napansin ni Queen ang bahagyang marka sa gilid ng mukha ni Vorden, medyo pula at namamaga. Mas mahigit, anong nangyari sa mukha mo? Tanong ni Peter. Mas mahigit, ito. Sagot ni Vorden habang hinahaplos ang marka. Nagkaroon lang ng kaunting gulo pero huwag kang mag-alala, hindi ako natalo. Malakas ako. Biglang may malakas na kalabog ng sikmura na narinig sa kwarto. Napatingin sina Peter at Vorden kay Queen na namula ang mukha. Mas mahigit, pasensya na, mukhang gutom pa rin ako kahit nakapaghapunan na, sabi ni Queen na napakamot sa ulo. Mas mahigit, bakit hindi ka bumili sa convenience store? Hindi naman iyon kalayuan, sabi ni Vorden. Tiningnan ni Queen ang relo at naisip na kahit pumunta siya, wala rin siyang mabibili dahil wala siyang credits. Pero bago pa siya makapagsalita, nilapitan siya ni Vorden at tinapik ang relo nito sa relo ni Queen. Transfer of 10 credits successful. Mas mahigit, huwag ka nang magsalita, bumili ka na, ngiti ni Vorden. Mas mahigit, salamat. Umalis si Queen habang naiwan sina Peter at Vorden. Ang convenience store ay mga 20 minutong lakad mula sa paaralan. Sa harap ng paaralan ay may malaking gate na binabantayan ng 2 gwardya. Tanging mga estudyante, guro, at ilang miyembro ng militar lang ang pinapayagang makapasok. Kailangan ipakita ang relo paglabas at pagbalik. Paglampas ng gate, sinubukan ni Queen kung gaano kalakas ang 10 stamina points niya. Nagsimula siyang tumakbo ng mabilis at matapos ang 5 minuto, hindi man lang siya hinihingal. Pinabilis pa niya ang takbo hanggang marating niya ang convenience store sa loob lamang ng 7 minuto. Mas mahigit, parang nakakakilometro ako sa ilalim ng 5 minuto, at hindi man lang ako hinihingal, naisip ni Queen. Ang stats na nakuha niya ay tulad ng katawan ng isang atleta, hindi na ito mahina gaya dati, pero hindi rin lampas sa normal na kakayahan ng tao. Isa pa, napansin niyang sa gabi, malinaw niyang nakikita ang paligid kahit walang ilaw, parang may night vision. Mas mababa tumataas ng bahagya ang gutom mo mas mahigit. Mas mahigit, alam ko, hindi ko kailangan ng system para sabihin yan sa akin. Pagpasok niya sa convenience store, kumuha siya ng paborito niyang merienda, ice cream at potato chips. Doon, nakita niya si Riley at ang barkada nito sa kabilang aisle. Dali-dali siyang yumuko at naghintay na matapos silang mamili. Mas mahigit, swerte. Akala ko hahanapin ko pa siya pero siya na mismo ang lumapit. Habang nakatago, napansin niya na nasa seksyon ng mga maskara siya. May isang itim na maskara na tumatak sa kanya, takip ang itaas na kalahati ng mukha, nakalitaw ang bibig, at may disenyo ng tila mga patak ng dugo. Mas mahigit, medyo nakakatakot. Pagkaalis ni na Riley, binili ni Queen ang maskara kasama ng merienda.
Napansin ito ni Leila na nasa loob din ng tindahan. Mas mahigit, ano yun, hindi pa Halloween ah. Bakit bumibili siya ng maskara? Isip niya, nagpa siya si Leila na sundan si Queen, habang si Queen naman ay sinusundan si Riley at ang mga kasama nito. Mas mahigit, oy, magbabasketball kami sa park, sama ka. Tanong ng isa sa mga lalaki. Mas mahigit, hindi na, alam niyo namang walang silbi yung kakayahan ko sa ganyang laro, sagot ni Riley. Babalik na lang ako sa gate ng paaralan, baka may mga tanga pa na maloloko ko para makakuha ng credits. Nagkatinginan ang dalawang kasama niya. Alam nilang mali ang ginagawa pero ginagawa lang nila para hindi sila mabiktima ng mas malakas. Si Riley naman ay tila nasisiyahan na sa pambubuli ng mas mahihina. Naglakad si Riley pabalik at nadaanan ang maliit na parke na walang tao, kaunting ilaw, at maraming puno, perpekto para sa pagtatago ni Queen. Mas mahigit, oras na, sabi ni Queen habang isinusot ang maskara sa mukha. Patuloy na sinundan ni Queen si Riley papasok sa gubat hanggang sa makarating sila sa parke. Madilim na sa paligid at ang tanging liwanag ay mula sa buwan at isang nag-iisang poste ng ilaw sa kalsada. Matapos tiyakin na walang ibang tao sa paligid, nagpa siya si Queen na oras na para kumilos at isinuot ang kanyang maskara. Kahit makita niya ako ngayon, hindi niya malalaman kung sino ang babalikan niya para maghayganti. Abala si Riley sa pagtingin sa impormasyon sa kanyang relo, na nagpapakita ng liwanag at nagbubunyag na mayroon siyang kabuuang 80 credits. Ang talino ko talaga, bakit hindi ko ito ginawa agad? Sabi ni Riley, sapat na ito para mabayaran si Dan at may matitira pa para sa akin. Basta nasa mabuting panig ako ni Dan, walang magtatangkang umatake sa akin. Pagkatapos niyang maisip iyon, naramdaman niya ang malakas na impact sa kanyang kanang tagiliran. Mula sa mga puno, biglang lumabas si Queen at sinipa siya, dahilan para matamba si Riley. Pag-angat ng tingin ni Riley, isang estudyanteng nakasuot ng nakakatakot na maskara na may bakas ng dugo sa harapan ang nakita niya. Ano to, sino ka? Sigaw ni Riley. Siyempre, hindi sumagot si Queen at nais tapusin agad ang laban. Mabilis siyang tumakbo palapit at sumipa ulit, pero ngayon handa na si Riley at tinaas ang mga kamay para saluhin ang sipa. Pero nang tumama ang binti ni Queen, para bang sumipa siya sa batong matigas. Aray, sabi ni Queen habang mabilis na umatras para tingnan ang kanyang binti. Itinaas niya ang lelayan ng pantalon at nakita niyang masama ang pinsala, parang bahagyang nabaluktot ang buto. Ano? Isip ni Riley nang makita ang kalaban na umatras. Napansin niya ang relo sa pulso nito na maliwanag at nagpapakita ng bilang na isa. Natawa si Riley. Gets ko na. Isa ka siguro sa mga estudyanteng ninakawan ko kanina, at iniisip mong makakaganti ka. Gamit ang kanyang inspect skill, tiningnan ni Queen ang kalaban. Mas mababa happy 8/10 mas mahigit. Mas mababa lahi, tao mas mahigit. Mas mababa kakayahan, harden ang mas mahigit. Mas mababa tipo ng dugo, dagdag mas mahigit. Buwisit, kaya pala parang bato yung tinamaan ko. Kahit hindi nagtagumpay ang pasabog na atake, pakiramdam ni Queen ay kaya pa rin niyang manalo. Muli siyang sumugod at sumuntok. Mas mabilis ang atake kaysa inaasahan ni Riley kaya hindi nito na-activate ang hardening at nataman siya sa mukha. Parang nabasag ngipin ko, gaano ba kalakas sumuntok tong batang to? Isip ni Riley. Muling sumuntok si Queen gamit ang kabilang kamay, pero na-predict na ito ni Riley at pinatigas ang mukha niya sa oras. Nang tumama ang kamao ni Queen, muli itong parang sumuntok sa bato. Mas mababa ang kamao mo ay nabali mas mahigit. Mas mababa happy 7/10 mas mahigit. Umatras si Queen para maglagay ng distansya. Ano ulit ang gagawin ko kung patuloy niyang pinatitigas ang katawan niya? Bigla siyang nakaisip ng teorya, kung kaya ni Riley na patigasin ang katawan niya, bakit hindi niya ito ginagawa sa buong oras? Kung kaya niya, hindi sana tumagos ang unang atake ni Queen. Ibig sabihin, baka isang bahagi lang ng katawan ang kaya niyang patigasin sa isang pagkakataon. Wala nang mawawala, kaya gumawa siya ng plano. Muling tumakbo si Queen at sumigaw, "Sisipakan ko yung pangit mong mukha kahit ito pa ang huling gawin ko." Muling pinatigas ni Riley ang mukha niya at handa na sana, pero sa huling segundo, binago ni Queen ang suntok at sinipa siya sa tiyan, dahilan para siya ay yumuko. Yumapekto.
Mabilis na tinangkang tuhudan ni Queen ang tiyan nito, pero sa huling saglit, binago niya at sinuntok ang batok ni Riley. Ngayon, nakahandusay na ito sa lupa at walang kalaban-laban. Mabilis at malakas ang huling atake ni Queen sa ulo nito at nawalan ng malay si Riley. Akala mo ba sasabihin ko kung saan ako aatake? Sabi ni Queen. Mas mababa quest kumpleto mas mahigit. Mas mababa 50x ay naipagkaloob mas mahigit. Mas mababa pagkakaiba ng power level, isa mas mahigit. Mas mababa karagdagang 20x ay naipagkaloob mas mahigit. Mas mababa 100/100s mas mahigit. Mas mababa narating mo na ang maximum x mas mahigit. Mas mababa nais mo bang mag-level up? Mas mahigit. Bakit pa tinatanong? Oo, isip niya. Mas mababa oo mas mahigit. Mas mababa kapag nag-level up ka, hindi na mababawi ang pagbabago. Mas mahigit. Wala akong pakialam, oo. Mas mababa binabati kita. Level 2 ka na mas mahigit. Mas mababa simula na ang proseso ng ebolusyon mas mahigit. Ebolusyon. Biglang nakaramdam si Queen ng matinding sakit sa puso, tumibok ito ng mas mabilis kaysa dati. Damaloy ang dugo sa buong katawan niya. Napaluhod siya sa sobrang sakit pero pinigilan ang sigaw upang hindi makaalarma ng iba. Patuloy ang sakit sa buong katawan, pero unti-unting gumaling ang nabali niyang kamay at binti. Pagkatapos, matinding kirot ang naramdaman niya sa kanyang mga ngipin. Tumagal ito ng 5 minuto bago tuluyang huminto. Mas mababa binabati kita, matagumpay kang nag-evolve mas mahigit. Mas mababa ikaw ngayon ay isang halfling mas mahigit. Napatitig si Queen sa mga salita. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng halfling. Sunod-sunod na lumitaw ang iba pang mensahe. Mas mababa na dagdagan ang iyong stats mas mahigit. Mas mababa na buksan ang bagong skill mas mahigit. Mas mababa levy isang blood swipe mas mahigit. Blood swipe, isang kasanayan na may saklaw na 5 metro. Magpapakawala ng pulang guhit ng enerhiya mula sa kamay ng gumagamit. Kailangan gumamit ng sariling dugo, na nagbabawas ng -1 HP sa bawat gamit. Pero bago niya masuri ang pagbabago sa kanyang stats, may lumabas pang mas nakakagulat na mensahe. Mas mababa ang iyong gutom ay lumalala mas mahigit. Mas mababa hindi mo na kayang pigilan ang pangangailangan sa dugo mas mahigit. Mas mababa bababa ang HP mo ng -1 bawat oras hanggang makainom ka ng dugo ng tao mas mahigit. Kailangang umatras muna ng ilang hakbang si Queen at maglaan ng minuto para namnamin ang lahat ng nalaman niya. Hindi siya makapaniwala sa binabasa niya ngayon. Pagkatapos makita ang huling mensahe, iisa lang ang pumasok sa isip niya. Isa akong vampira. Marahil ay iniiwasan lang ni Queen ang katotohanan nitong mga nakaraang araw, pero ito na ang huling patunay. May hinala na siya matapos basahin ang libro, pero lahat ng senyales ay nagtutugma. Ang pagiging mahina niya sa araw, ang malinaw niyang paningin sa gabi, at ang kagustuhan ng sistema na uminom siya ng dugo. At ngayon, sinasabi na nitong kailangan niyang uminom ng dugo kung hindi ay mamamatay siya. Nakatayo si Queen habang nakatingin kay Riley na nakahandusay at walang malay sa lupa. Nilunok ni Queen ang kanyang laway, may kung anong puwersa ang humihila sa kanya palapit sa katawan ni Riley. Hindi na mamalayan, unti-unti siyang lumalapit at biglang nakita niya ang tibok ng pulso nito sa leeg, ang dugong dumadaloy sa mga ugat. Mas mababa bonus quest granted mas mahigit. Mas mababa inumin ang dugo ng iyong biktima upang makakuha ng isang stat point mas mahigit. Paano ko nga ba gagawin ito? Naisip ni Queen habang tinitingnan si Riley na para bang karne sa plato. Patuloy na minamasdan ni Layla si Queen mula nang umalis ito sa convenience store. Nang makita niyang sinusundan ni Queen si Riley habang hawak ang maskara, nagkaroon siya ng ideya kung ano ang binabalak ng binata. Nanatili siyang nasa ligtas na distansya, nagtatago sa mga puno para hindi mahalata. Doon niya nakita ang lahat, kung paanong sinuotan ni Queen ng maskara ang sarili at binugbog si Riley hanggang mawalan ito ng malay. Pero nagtaka siya nang makitang tila nahihirapan si Queen habang nakaluhod, at ngayon ay nakatitig sa katawan ni Riley ng may kakaibang anyo. Sa susunod na sandali, nakita niyang yumuko si Queen at bahagyang iniangat si Riley mula sa lupa. Ano ba to? Bulong ni Layla. Hindi kaya, balak niya itong halikan. Anong problema ng taong to? Patuloy na iniangat at ibinababa ni Queen ang katawan ni Riley, tila nagdadalawang isip kung ano ang gagawin. Buwisit, sa mga pelikula parang ang dali lang, sabi ni Queen.
Pero ang ideya na isaksak ko ang ngipin ko sa isang tao, hindi ko yata kaya. Sa huli, nagpasya si Queen na iwanan na lang ang katawan ni Riley at bumalik sa paaralan. Ano kaya yun? Sa huli, wala naman pala siyang ginawa, naisip ni Layla. Habang naglalakad pabalik, ibinalik ni Queen ang maskara sa shopping bag. Napansin niyang natunaw na ang baniling ice cream, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi na ito kaakit-akit sa kanya. May gutom na nararamdaman sa tiyan niya na alam niyang hindi mapapawi ng pagkain, at naisip niya kung gaano katagal niya itong mapipigilan. Pagdating sa paaralan, dumiretso muna siya sa banyo. Tiningnan niya ang sarili sa salamin para makita kung may pagbabago, pero mukha pa rin siyang dati. Itinaas niya ang labi para masilip ang ngipin, pero wala ring pinagbago. Buti na lang at walang makakapansin. Pero bakit parang sumakit ang ngipin ko kanina? Binuksan ni Queen ang status screen para tingnan ang pagbabago mula nang mag-level up at mag-evolve siya. Mas mababa name, Queen Talon mas mahigit. Mas mababa race, halfling mas mahigit. Mas mababa happy 15/15 mas mahigit. Mas mababa x50 200s mas mahigit. Mas mababa strength 10 mas mahigit. Mas mababa agility 10 mas mahigit. Mas mababa stamina 10 mas mahigit. Mas mababa attribute points available, 1 mas mahigit. Tumaas ng 50% ang kanyang HP pero nanatiling pareho ang ibang stats. Medyo nadismaya siya, pero napansin niya ang isang attribute point. Pinindot niya ito at pumili kung saan idagdag, strength, agility, o stamina. Matapos mag-isip, inilagay niya ito sa agility. Mas mababa agility 11 mas mahigit. Gusto sana niyang ilagay sa strength para sa mga laban tulad ng kay Riley, pero naisip niyang pwede naman siyang bumawi sa magandang sandata. Sa ngayon, mas gusto niyang maging mabilis at maliksi gaya ng isang assassin. Naisip din niyang marahil ay may dahilan kung bakit isang point lang ang binigay sa kanya, hanggang maalala niya ang dagdag na quest, kapag umiinom siya ng dugo ng biktima, may dagdag na stat point. Kung ginawa niya iyon, dapat ay may 2 na siyang dagdag na puntos ngayon, samantalang sa pag-level up 1 lang ang nakukuha niya. Kaya kung gusto niyang lumakas agad, iyon ang pinakamabilis na paraan. Pero hindi pa rin siya sigurado kung kaya niya. Kailangan niyang mag-research tungkol sa sistema at baka may paraan para maiwasan ang pag-inom ng dugo. Dahil may direksyon na siya, bumalik siya sa kanilang silid kung saan naroon sina Vorden at Peter na nag-eensayo. Tinuruan ni Vorden si Peter gamit ang skill book mula sa militar. Pagpasok ni Queen, binati siya ng 2. Ang tagal mo sabi ni Vorden. Akala namin naligaw ka na. Hindi, nag-ikot lang sa lungsod, sagot ni Queen. Pagod na ako, matutulog na ako ng maaga. Siguro tama na rin para sa ngayon, wika ni Peter. Pinatay nila ang ilaw at natulog, maliban sa isa. Hindi makatulog si Queen, nananakit ang tiyan at panang isip niya. Sa huli, nakatulog din siya. Pag-ayos lang niya kinabukasan, mas malala ang sakit. Umiikot ang ulo niya at tila tumindi ang kanyang mga pandama. Agad niyang binuksan ang system. Mas mababa 10 hours have passed mas mahigit. Mas mababa your hunger grows mas mahigit. Mas mababa you have lost minus 10 HP mas mahigit. Mas mababa happy 5/15 mas mahigit. Mas mababa your HP will continue to decrease every hour mas mahigit. Masama ito. Napagtanto ni Queen na wala na siyang pagpipilian, wala ng oras para maghanap ng ibang paraan. Kailangan niyang uminom ng dugo ng tao sa loob ng 5 oras. Kahit na nawala ang 2/3 ng HP ni Queen, hindi niya ramdam na siya ay nasaktan o malapit ng mamatay. Hindi ito tulad noong nasa ilalim siya ng araw na nakakaramdam siya ng panghihina. Sa halip, para bang lahat ng kanyang pandama ay nasa matinding pagbabantay. Hoy Queen, ayos ka lang ba? Tanong ni Vorden nang makita ang gulat sa mukha ni Queen. Oo, kailangan ko lang pumunta sa isang lugar. Sagot ni Queen bago siya dali-daling lumabas ng silid at tumakbo papuntang kantina. Lahat ng nangyari ay dahil sa maling kalkulasyon ni Queen. Bagaman sinabi ng sistema na mawawalan siya ng isang happy bawat oras, hindi niya inasahan na ganito ang magiging reaksyon ng kanyang katawan. Plano niya lang na matulog ng 5 oras pagkatapos ng laban kahapon dahil pagod na pagod siya. Sa ganoong paraan, magkakaroon pa siya ng 10 oras at ilang oras pa sa umaga bago magsimula ang klase.
Nagsimulang magbilang si Queen kung gaano pa siya katagal may oras. Ang almusal ay obligado mula 8 hanggang 9 ng umaga, tapos ang klase ay mula 9 hanggang 12 ng tanghali bago magtanghalian. Ibig sabihin, may 4 pang oras na kailangan siyang nasa paaralan. Siyempre, pwede namang hindi pumasok, pero hindi ito tulad ng karaniwang paaralan. Sa hukbo, mabigat ang parusa at hahanapin ka kung tatakas ka. Pero ano bang pakialam niya kung mamamatay na rin lang siya? Nasa pila si Queen sa kantina, humihinga ng malalim at dahan-dahan. Nakakatulong ito para makontrol niya ang matinding pandama. Naririnig niya ang usapan sa kabilang dulo ng silid. Parang katabi lang niya ang mga kaldero at kawali sa kusina. Unti-unti niyang natutunang baliwalain ang mga ingay at mas naging malinaw ang kanyang isip. Ngunit biglang pumasok si Riley sa kantina. Wala na itong mga galos mula sa laban kahapon dahil gumaling na siya sa medical center, pero masama pa rin ang loob. Pagkakita kay Queen, agad siyang nagkaroon ng target para paglabasan ng inis. Nilampasan niya ang lahat ng level 1 sa pila hanggang sa makarating siya sa pwesto ni Queen. "Hoy pandak, may problema ba kung sumingit ako?" tanong ni Riley, pero abala si Queen sa pagsala ng mga tunog. "Ine-ignore mo ba ako? Hindi ngayon ang araw para isnabin ako." Tiningnan ni Riley ang relo sa pulso ni Queen at nakita ang kumikislap na numerong 1. Naalala niya ang kahapon at gustong-gusto niya na sanang patayin si Queen, pero saka na iyon. "Sabi ko, huwag mo akong isnabin." Sigaw ni Riley sabay hablot sa kwelyo ni Queen. Ngunit sa sandaling iyon, sobrang lapit ng mukha ni Riley kay Queen. Naririnig ni Queen ang tibok ng puso nito. Ramdam ang agos ng dugo sa braso at kalamnan nitong nakataas ang kanyang damit. Para bang may sumanib sa katawan ni Queen, bigla niyang tinabig ang braso ni Riley at tinulak ito hanggang sa mabuwal silang dalawa sa sahig. Nasa ibabaw na ngayon si Queen at nakapigil sa magkabilang kamay ni Riley. "Alisin mo ako, hayop ka!" sigaw ni Riley, pero kahit anong pilit niyang itulak si Queen, hindi niya magawa. Ang kakayahan niya ay para patigasin lang ang balat, hindi para dagdagan ang lakas. Nagsimula nang maramdaman ni Queen na may tumutubo sa kanyang bibig. Inilapit niya ang mukha sa leeg ni Riley at handa nang kumagat. Ngunit bago pa man siya makakilos, may humila sa kanya mula sa likod ng kwelyo at itinapon siya papunta sa mga taong nakapila. "Huwag mong gagalawin ang isa sa mga tao ko," sabi ni Dan. Malaki at matipuno si Dan, para bang hindi siya kabataan kundi kalbong adulto. "Dan, salamat," hingal ni Riley habang tumatayo. "Patay ka na ngayon, bata." Pero bago pa makalapit si Dan, hinarang siya ni Vorden kasama si Peter. "Gusto mo bang magkaroon ng gulo?" tanong ni Vorden sabay pikita ng kanyang power level sa relo. Ang totoo, nagbabluff lang si Vorden. Nakadepende ang lakas niya sa kakayahang makopya, at sa ngayon, ang meron lang siya ay level 1 Earth ability ni Peter. Kung mag-aaway sila, tiyak talo siya. Pero gumana ang plano, umatras si Dan at isinama si Riley. Bago tuluyang umalis, tinignan ni Riley si Queen at ginaya ang kilos ng taong pinuputulan ng ulo. "Salamat, grabe, hindi ako makapaniwala na gumana yun," sabi ni Peter na alam ang sikreto ni Vorden. Naging malinaw kay Queen matapos ang insidente. Hindi nakikialam ang mga guro kahit ano pa ang mangyari. Kahit maraming gwardya sa kantina, wala ni isa ang tumulong. Pagkatapos kumain, pumasok na sila sa klase. Pero hindi makapag-concentrate si Queen, ang iniisip lang niya ay kung paano pakalmayin ang sarili habang nakikita niyang pababa ng pababa ang kanyang HP. Para siyang mababaliw sa bawat oras na lumilipas, at ngayon ay pinagsisihan niyang hindi niya kinagat ang leeg ni Riley kahapon. Pagdating ng tanghalian, mabilis na umalis si Queen nang walang kasama papuntang library. "Mas mababa 1/15 HP mas mahigit. Ano ba ang nangyayari sa akin?" bulong niya habang nanginginig ang mga kamay. Habang nababawasan ang kanyang HP, lalo niyang hindi makontrol ang katawan. Sa klase kanina, ilang beses niyang inisip na wasakin ang lugar at sumipsip ng dugo sa leeg ng mga kaklase. Hindi niya namalayan na nakarating na siya sa library. Sa isang tahimik na sulok, sa aisle ng fiction section, naghanap siya ng mga librong tungkol sa vampira. "Pakiusap, sana may magamit ako," sabi niya habang isa-isang binubuklat ang mga kwento.
Sa iba, may vampirang nabubuhay sa dugo ng hayop, pero malinaw sa kanyang sistema na kailangan niya ng dugo ng tao. May nagsasabi rin tungkol sa ospital at pagnakaw sa supply doon, pero mahigpit ang seguridad at wala na siyang oras. Sa unang pagkakataon, ramdam na talaga ni Queen ang panghihina. Umupo siya sa sahig, binasa ang huling libro, pero wala pa rin siyang nahanap. Pagkalapat ng aklat, nakita niyang nakatayo si Layla sa harapan niya. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Layla, halatang nag-aalala dahil namumutla na si Queen. Lumuhad si Layla para pantay ang mata nila at hinawakan ang noo niya. "Ang lamig mo, gusto mo bang dalhin kita sa klinik?" tanong ni Layla. Isang salita lang ang isinagot ni Queen. "Pasensya." Hinailan niya ang braso ni Layla, inilapit ito sa kanya, at kinagat ang leeg ng dalaga. Nang binuksan ni Queen ang kanyang bibig, naramdaman niya na ang dulo ng kanyang mga ngipin ay nagsimulang tumubo. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya, para bang kontrolado na ng kanyang katawan ang lahat, at ang kanyang isip ay tila wala sa sarili. Mabilis na tumusok ang kanyang mga ngipin sa balat ni Layla at sabay-sabay, damaloy ang dugo sa bibig ni Queen. Ngunit hindi naman ito masakit para kay Layla, sa halip, nakaramdam siya ng kasiyahan. Isang kilabot na pakiramdam ang dumaan sa kanyang katawan habang ramdam niya ang dugo na umaakyat sa kanyang leeg at lumalabas. Kahit gustuhin niyang labanan, hindi niya magawa, ang kagat ay parang nagdulot ng paralysis. Sa wakas, unti-unting nawala ang gutom ni Queen. "Mas mababa bawas na ang gutom mo mas mahigit. Mas mababa bawas na ang gutom mo mas mahigit. Mas mababa hindi ka na mawawala ng HP mas mahigit." Kahit lumabas ang mga mensaheng iyon, patuloy pa rin si Queen sa pagsipsip ng dugo ni Layla. Mas mababa nagre-regenerate ang HP mas mahigit. Mas mababa nagre-regenerate ang HP mas mahigit. Mas mababa 15/15 HP mas mahigit. Nang lumabas na ang huling mensahe, sa wakas ay bumalik sa sarili si Queen. Pinakawalan niya si Layla, kaya bumagsak ang katawan nito sa sahig. "Ano yun?" sabi ni Queen habang tumitingin sa paligid, at sa kanya napansin si Layla sa sahig. "Ako ba yon ang ginawa?" Pagkatapos, lumitaw sa kanyang isip ang mga imahe ng nangyari, kahit napakiramdam niya noon ay wala siyang kontrol, sa huli ay naalala niya ang lahat ng kanyang ginawa. Mas mababa na absorb ang dugo ng type A dagdag mas mahigit. Mas mababa nakakuha ka ng isa dagdag lakas mas mahigit. Bagamat gusto ni Queen tingnan ang mensahe at ang kahulugan nito, kailangan muna niyang mailigtas si Layla mula sa library. Kahit na nasa tahimik na bahagi sila ng library, hindi alam kung kailan may makakakita. Maswerte na lang at humihinga pa si Layla, kaya alam niyang hindi ito patay. Ngunit may dalawang malinaw na kagat sa kanyang leeg na kailangan ayusin. Buong lakas, binuhat ni Queen si Layla gamit ang dalawang kamay, at nagulat siya sa gun ng babae. Habang patungo sa opisina ng doktor, hindi maiwasan ni Queen ang mag-isip tungkol sa nangyari. Bahagi niya ay nag-aakala na baka niloloko lang siya ng sistema. Kahit na nakikita niyang bumababa ang kanyang HP, hindi niya naramdaman na malalagay siya sa panganib. At hindi pa niya alam kung ang maubos na HP ay nangangahulugang kamatayan, pero pagkatapos ng nangyari ngayon, ayaw niyang subukan iyon. May ilang bagay na kailangan gawin ni Queen. Kailangan niyang malaman kung gaano kadalas kailangan ng kanyang katawan ng dugo. Para magawa iyon, kakailanganin niyang pigilan ang kanyang katawan sa dugo. Ngunit sa pagkakataong ito, magkakaroon siya ng dugo bago pa man, para mas handa siya. Ngunit bago iyon, may mas seryosong problema siya. Si Layla, aalalahanan niya ba ang nangyari, o kailangan ba ni Queen kumbansihin siyang itago ito? Kung malalaman ng iba ang kakaibang kakayahan niya, magsisimula ang bidding war sa pagitan ng mga pribadong kumpanya at militar. Gagawin nila ang lahat para makuha ang bagong klase ng kakayahan. Bago malaman ng iba si Queen, kailangan niyang maging sapat na malakas upang protektahan ang sarili. Habang naglalakad sa pasilyo, napansin niya na may ilang estudyante na tumitingin sa kanya. Hindi naman kakaiba na may magdadala ng sugatang estudyante, ngunit kakaiba lang kung lalaki ang nagdadala ng babae, maliban na lang kung magkarelasyon sila. Sa wakas, narating ni Queen ang infirmary, kung saan may isang babaeng doktor na nagngangalang Hailey, na mukhang nasa early 30s. Nagsusuot siya ng bilog na salamin at naka-ponytail ang buhok. Hindi pa nasanay si Queen makipag-usap sa mga babae sa school, pero sa paningin niya kay Hailey,
hindi niya maiwasang humanga sa natural na ganda nito. Isa na naman, sabi ni Hailey, may bakanteng kama sa likod, dalhin mo siya doon. Sumunod si Queen at dahan-dahang inilapag si Layla sa isa sa mga kama sa likod. Malaki ang infirmary, at hindi pa siya nakakita ng school na may ganito kalaki. May 30 kama sa kabuuan, ngunit si Hailey lang ang nagtatrabaho. Sa ngayon, kalahati ng kama ay puno, karamihan ay mababa ang level ng estudyante, ngunit may ilang high level din. Nakikipag-away at may mga alitan din sila minsan. Lumapit si Hailey para suriin si Layla. Inilagay niya ang kamay sa palso at gumawa ng ilang pagsusuri. Dito niya napansin ang dalawang maliit na butas sa leeg ni Layla. Anong nangyari? Tanong ni Hailey. Hindi ko alam, nasa library lang ako nang makita ko siyang nakahiga doon, sagot ni Queen. Hindi ko alam kung gaano katagal siyang nawala ng malay, pero mukhang naghil na ang sugat sa leeg niya ng mag-isa, sabi ni Hailey. Pero hindi ako makasigurado kung maghihilom ng maayos. Sayang naman kung may peklat ang isang magandang babae. Dinilaan ni Hailey ang leeg ni Layla kung saan may kagat. Pumikit siya, at ilang segundo lang, nang itaas niya ang kamay, nawala na ang mga kagat. Pwede ba akong maghintay dito para sa kanya? Tanong ni Queen. Aba, kabataan ngayon, sabi ni Hailey at tumawa. Hindi ko alam na ganito ang relasyon ninyo. Hindi, wika ni Queen habang kamakaway. Magkaibigan lang kami. Pagkatapos bumalik si Hailey sa ibang estudyante, binuksan ni Queen ang kanyang system. Mas mababa lakas 11 mas mahigit. Mas mababa agility 11 mas mahigit. Mas mababa stamina 10 mas mahigit. Matapos sipsipin ang dugo ni Layla, lumakas na siya ng 1 point. Naalala ni Queen na pagkatapos talunin ang kalaban, nagbibigay ng quest ang system upang sipsipin ang dugo ng biktima para sa reward na stat point. Ngunit sa pagkakataong ito, parang hindi na kailangan ng quest. Pwede nga bang uminom ng dugo ni Queen mula sa kahit sino para lumakas? Paano kung uminom siya muli ng dugo ni Layla, makakakuha ba siya ng isa pang stat point? Maraming tanong ang bumabalot sa isip niya. Tumingin siya kay Layla na tahimik na nakahiga. Sa ngayon, kontrolado niya ang katawan at wala siyang pagnanais na sipsipin ulit ang dugo ni Layla. Nang tignan ang kanyang mga ngipin, napansin niyang bumalik na sa normal. Dito niya nakita ang isang syringe na may karayom. Habang abala si Hailey sa ibang estudyante, kinuha niya ang syringe at itinago sa likod. Dahan-dahan siyang lumapit muli kay Layla. Pasensya na, Layla, sabi ni Queen. Pero kailangan kang maging test subject ko. Tiningnan ni Queen ang mga ugat ni Layla. Sa kabutihang palad, mapotla si Layla kaya kitang-kita ang mga ugat. Naghanda na siyang kunin ang dugo nang biglang may bumangga sa silid. Nandito ba si Queen? Tanong ng isang lalaki. Si Peter ba yun? Tanong ni Queen sa sarili. Itinago niya ang syringe sa bulsa at lumapit sa nangyayari. Queen, nandito ka. Halika, kailangan natin si Vordan, nasa panganib siya. Bagaman wala talagang ideya si Queen kung ano ang nangyayari, mula lamang sa mukha ni Peter ay alam niyang seryoso ang sitwasyon. Lumingon si Queen sa likod at nakita si Layla na nakahiga pa rin at mahimbing na natutulog. Mahalaga para kay Queen na naruroon siya kapag nagising si Layla. Kailangan niyang kumbansihin ito na huwag sabihin sa kahit sino ang kanyang lihim, ngunit sa ngayon, mukhang nasa panganib si Vordan. Naalala ni Queen ang insidente sa kantina. Nang nasa panganib siya, tumulong si Vordan sa kanya. Bagaman maaaring wala masyadong magagawa si Queen para makatulong, hindi niya malalaman kung hindi niya susubukan. Anong klaseng tao ako kung hindi ko matutulungan si Vordan ngayon? Sige, fair na, sabi ni Queen. Dali na tayo. Mabilis na naglakad sina Queen at Peter sa mga pasilyo hanggang sa makarating sila sa Assembly Hall. Ito ay isang malaking hall na may marmol na sahig at entablado sa harap. Wala pa itong nagagamit noon ngunit dito tinatawag ang mga estudyante kapag may pagpupulong. Nang pumasok sila sa Assembly Hall, may ilang estudyante na naruroon na nagmumura tungkol sa gulo. Nakita mo ba ang nangyari? Oo, ang taong iyon ay isang halimaw, paano niya nagawa iyon? Salamat na lang at naroon ang mga estudyante ng 2nd taon para pigilan siya. Lubhang nagulo ang Assembly Hall. May mga bunganga at gumuho sa ilang bahagi ng mga pader at sahig. May sunog at iba pang bakas, pati na rin dugo. Damang-dama ito ni Queen sa amoy pagpasok niya. Ano ang nangyari dito?
Tanong ni Queen, nasaan si Vorden? Malinaw na may laban na naganap at natakot si Queen sa masamang balita. Hindi ko alam, sagot ni Peter. Nag-e-ensayo kami ni Vorden ng aking kakayahan sa lupa, nang biglang lumapit ang ilang estudyante na hindi ko pa nakikita at hinanap si Vorden. Sinabi ni Vorden na huwag akong mag-alala, pero syempre, nag-alala ako at sumunod. Nakita ko silang dinala siya sa assembly hall, pero may 2 estudyante na nagbantay at hindi ako pinayagang pumasok. Hindi ko alam ang gagawin ko, kaya ako lumabas para hanapin ka. Naglakad sina Queen at Peter sa mga estudyante para alamin kung ano ang nangyari, ngunit tila iniiwasan ng mga ito ang tanong o hindi pinapansin, parang pinagbawal na magsalita tungkol sa kanilang nakita. Habang nagtanong pa si Peter sa natitirang estudyante, alam na ni Queen na wala na siyang makukuhang sagot kaya sinimulan niyang siyasatin ang lugar. Mas malakas ang amoy ng bakal sa lugar kaysa sa ibang amoy kay Queen at nagdala ito sa isang lugar kung saan may natuyong dugo sa sahig. Unspec, pangalan, Vorden Blade, lahi, kao, uri ng dugo, O. Sinimulan ni Queen suriin ang lugar ng laban at nakakita ng karagdagang bakas ng dugo, ngunit nang ginamit niya ang unspec skill sa mga ito, wala itong ipinakita. Lumitaw lamang ang mas mababa, mas mahigit. Kailangan ko bang i-inspect ito ng personal? Naisip ni Queen. Sayang lang na natuyo na ang dugo sa sahig, kung hindi sana ay gagamit siya ng hirenggilya. Pagkatapos, natapos na si Peter sa pagtatanong sa lahat at bumalik kay Queen. Parang walang gustong magsalita, sabi ni Peter. Natural lang, balik na tayo sa dorm, baka nakabalik na siya. Naglakad silang 2 pabalik sa dorm at sa pagpasok nila, nagulat silang makita si Vorden roon na. Ngunit may kakaiba sa kanya. Hindi tulad ng dati, ramdam ni Queen at Peter na napagod si Vorden sa matinding laban. May pasa at sugat sa buong katawan niya. Hindi man lang siya bumati sa kanila. Vorden, ano ang nangyari? Ayos ka lang ba? Tanong ni Peter. Oo, iwan niyo na lang ako. Ayos lang ako, sagot ni Vorden. Kung mananatili kayo dito, mapapahamak lang kayo. Ano ang sinasabi mo, Vorden? Tingnan mo ang sarili mo, kailangan mong pumunta sa doktor, halika na. Iwan niyo na lang ako, mahinang sabi ni Vorden. Queen, magsalita ka, kailangan niyang pumunta sa doktor, ngunit nang si Peter ay tumingin kay Queen, wala siya roon. Iniisip niyang isa akong halimaw, bulong ni Vorden sa sarili. Sa labas ng dorm, nakadapa si Queen sa pinto, hinihingal at pawisan. Wala siyang reaksyon sa ibang tao, ngunit iba ang naramdaman niya kay Vorden. May sariwang sugat pa ito at malakas ang amoy ng dugo. Biglang naramdaman ni Queen ang kaunting pagnanasa sa dugo. Kaya niya itong kontrolin, hindi tulad noong huli na hindi niya mapigilan. Ngunit nagbalik ang masasamang alaala at medyo natakot siya sa maaaring mangyari. Kailangan kong alamin ang kakaibang kakayahan ng aking sistema. Naalala niya ang isang natitirang problema. Bagaman kakaiba ang ugali ni Vorden ngayon, alam ni Queen na ligtas siya. Ang problema ni Vorden ay pwedeng hintayin. Bawat segundo ay may panganib na magising si Layla at hindi alam kung ano ang mangyayari kapag nagising siya. Gitling gitling gitling. Kasabay nito, sa opisina ng doktor, dahan-dahan na nagising si Layla sa sulok ng kwarto. Ha? Ano ang nangyari? Saan ako? Habang tinitingnan ang paligid, hinaplos niya ang leeg at bigla pumasok sa isip niya ang mga nangyari sa aklatan. Naalala niya ang lahat. Nang magsimulang mag-flash sa kanyang isipan ang mga larawan ng nangyari kay Layla, agad niyang naramdaman ang kakaibang kilati sa kanyang katawan. Reaksyon nito sa alaala ng pagkagat ni Queen sa kanya. Hindi ito masakit na alaala, kundi parang nakakaadik na pakiramdam. Ang sensasyon ng dugo na dumadaloy sa kanyang katawan. Unti-unti nang pumula ang kanyang mukha sa sobrang iniisip iyon. Dito niya itinaas ang kanyang kamay at inilagay sa kanyang leeg. Ha? Wala akong nararamdaman. Oh, gising ka na pala, bungad ni Hailey na may ngiti. Tahimik kang natutulog kaya hindi ko alam kung kailan ka gigising. Paano ako napunta rito? Tanong ni Layla. Oh, may isang lalaki na naghatid sa'yo. Sabi niya kaibigan mo siya, pero hindi ko maalala ang pangalan niya. Maikling itim na kulot ang buhok niya, sabi ni Hailey na may ngiti habang iniisip ang dalawa. Pinagtibay nito ang iniisip ni Layla. Dapat si Queen ang nagdala sa kanya rito agad pagkatapos siyang kagatin. Napansin ni Hailey na hinahaplos ni Layla ang gilid ng kanyang leeg.
Oh, tinanggal ko na ang 2 marka para sa'yo. Naalala mo ba ang nangyari? Nang maisip niya ang alaala ng pagkagat ni Queen, nakaramdam siya ng pangangilig sa buong katawan. Hindi ako sigurado, baka hayop. Sagot ni Layla, hayop. Oo, minsan may mga ligaw na hayop na nakakalabas kasama ang mga estudyante habang nag-e-ensayo sa mga portal, sabi ni Layla ng may kaba, umaasang maniniwala si Hailey sa kanyang kasinungalingan. Kung ano man iyon, sigurado akong may hahawak noon, ang importante ligtas ka na. Gitling gitling gitling. Nagmamadaling tumakbo si Queen sa mga pasilyo ng paaralan, kailangan niyang makarating sa opisina ng doktor bago magising si Layla. Wala siyang ideya kung paano tatanggapin ni Layla ang nangyari, at kung ano ang magiging kahihinatnan ng pagkagat niya. Kung tulad sa ilang vampire novels na nabasa niya sa library, may kakayahan ng ibang vampira na gawing vampira ang iba. Sa ngayon, naisip ni Queen na baka mas mabuti yun kaysa malaman ng lahat ang kanyang kakayahan. Sa wakas, nakarating siya sa opisina ng doktor at binuksan ang pinto ng malaki. Oh, hello ulit, sabi ni Hailey. Kung hinahanap mo ang babae, kakalabas lang niya kanina. Talaga, may sinabi ba siya? Tanong ni Queen, batid niyang tila walang sinabi si Layla, ngunit kailangan niyang tiyakin. Oh, tungkol sa sugat, sinabi niya baka inatake siya ng hayop, kahit naduda ako doon. Mukhang kagat ng ahas pero paano nakapasok sa paaralan at umakyat hanggang sa leeg niya, kwento ni Hailey. Madalas siyang ganito dahil madalas siya nag-iisa bilang tanging doktor sa paaralan. Nakakalungkot ang trabaho. Salamat sa impormasyon, sabi ni Queen habang isinasara ang pinto. Bakit itinatago ni Layla ang nangyari? Naisip ni Queen, halos inatake niya ang dalaga. Mabuti na lang at hindi niya naaalala o baka plano niyang gamitin iyon laban sa kanya, ngunit wala siyang makukuha. Palaging iniisip ni Queen na may dahilan ang bawat tao sa ginagawa nila. Hindi niya matanggap na walang dahilan si Layla sa pagtatago ng totoo. Biglang may humaplo sa kanyang balikat habang nag-iisip. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Layla. Naghihintay na pala siya rito. Masama ito. Malinaw na alam na ni Layla ang nangyari, kaya malabong mabura ang alaala niya. Magkasama silang pumunta sa library kung saan naganap ang insidente. Medyo nakarelax si Queen, dahil dito hindi naghahanap ng away si Layla, may ibang estudyante sa paligid. Umupo sila sa mesa at ginamit ang orb para tanging sila lang ang makarinig. Nagkatinginan sila sandali, habang si Queen ay nag-iisip ng maraming senaryo. Kung kinakailangan, baka kailangan niyang patahimikin siya. Ano ang nangyari sa library? Ano ang ginawa mo? Tanong ni Layla habang hinahaplos ang kanyang leeg. Bakit mo pa itanong kung alam mo na? Sagot ni Queen. Sige, sabihin mo na ang gusto mo. Hindi mo ba alam? Matagal na kitang binabantayan, at napag-alaman ko ang isang bagay. Isa kang vampira, di ba? Natawa si Queen ng bahagya, sinusubukang lituhin si Layla. Namangha siya kung gaano kabilas na isip ni Layla iyon, kahit siya mismo ang hindi agad nakapagtanto. Bakit mo naman iisipin iyon? Nakita ko kang nagtaas sa leeg ng batang iyon, akala ko may ginagawa ka lang, hindi ko klarong nakita, sabi ni Layla habang umiinit ang kanyang tenga. Pero pagkatapos ng ginawa mo sa akin, kumpirmado na. Nagsimulang pawisan si Queen. Hindi siya natatakot kay Layla mismo, kundi sa abala na maaaring idulot nito sa hinaharap. Huminga ng malalim si Layla bago sabihin ang kanyang hiling. Ito ang hinihintay ni Queen, ang kahilingan niya. Gusto kong pakinggan mo ako. Gusto kong gawing vampira mo. Nabigla si Queen sa mga salitang lumabas sa bibig ni Layla na halos matamba siya sa upuan. Ano, naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Pakiusap, sabi ni Layla na para bang nagmamakaawa. Pangarap ko ito mula pagkabata. Ganito lang sa mga libro o fairy tale nangyayari, at ngayon may pagkakataon ako. Ngayon naiintindihan ni Queen kung bakit hindi nagsabi si Layla. Simple lang, ang dalagang ito ay baliw. Lumaki si Layla sa pagbabasa ng mga kwento at comics tungkol sa iba't ibang bagay. Bago nagsimula ang digmaan, ang ama niya ay nagtatrabaho bilang isang manunulat, kaya't ang kanilang bahay ay puno ng mga libro at kwento. Ang mga paborito niya ay palaging tungkol sa mga vampira. Mahilig siya sa lahat ng bagay tungkol sa kanila, kung paano nila kailangang itago ang kanilang pagkakakilanlan sa mundo, ang sobrang lakas, sobrang bilis, at ang kakayahang mabuhay ng halos magpakailanman.
Nang ipinahayag ang mga kakayahan sa buong mundo, naging wala ng saysay ang mga kwento ng pantasya. Maraming tao ang nagbabasa ng kwento noon dahil ito'y pantasya, nagbibigay ito ng imahinasyon sa mga bagay na hindi nila kayang gawin. Ngunit ngayon na ang mga tao ay may espesyal na kapangyarihan na, para saan pa ang pantasya? Gayunpaman, ang pagmamahal ni Layla sa mga vampira ay hindi namatay, lalo pa itong lumakas. Kung may mga kakayahan, ibig sabihin ay maaaring may vampira rin sa labas ng mundo. Nang makita niya ang mga ginawa ni Queen, napaniwala na agad niya ang sarili niya na siya'y isang vampira. Tama si Queen nang isipin na isang normal na tao ay hindi makakagawa ng parehong conclusion, ngunit iyon ay dahil si Layla ay hindi normal. Bigla na lang tumayo si Layla at yumuko kay Queen sa kanyang tuhod. Kahit hindi marinig ng mga estudyante ang kanilang usapan, hindi nila maiwasang titigan ang dalawa. Pakiusap, gagawin ko ang kahit ano para sa iyo, sabi ni Layla. Sige, naiintindihan ko. Tumayo ka na, sabi ni Queen. Umunat na sila sa kanilang mga upuan, at bago magsimula magsalita si Queen, huminga siya ng malalim, iniisip kung paano niya ipapaliwanag ito kay Layla. Hindi ito ang iniisip mo, sabi ni Queen, hindi ako isang vampira. Nagkaroon lang ako nito mula sa isang aklat ng kakayahan. Bigla na lang nawala ang ngiti sa mukha ni Layla. Alam mo kung ano ang ibig sabihin niyan, di ba? Tanong ni Queen. Tumango si Layla. Ipinahihiwatig ni Queen na imposible para sa kanya na ibigay ang kakayahang ito kay Layla. Ang dahilan, ang katawan ng tao ay maaari lamang mag-activate ng isang kakayahan. Kapag natutunan ng isang kakayahan, nababago ang mga gene sa katawan. At kapag nagbago na, hindi na maaaring magdagdag ng pangalawang mutation. Dahil mayroon ng kakayahan si Layla sa telekinesis, hindi na siya maaaring matuto ng isa pang kakayahan. Kung gayon, bakit mo itinago ito sa akademya? Bakit mo sinabi na wala kang kakayahan? Kung nakuha mo ito mula sa aklat, hindi ka pwedeng maging orihinal. Nakakarinig ka na ba ng ganitong kakayahan? Tanong ni Queen. Nag-isip si Layla at napagtanto na wala ngang ganito. Walang record ng kakayahan na kailangan mong uminom ng dugo. Pero kung sinabi mo sa paaralan na nakuha mo ito mula sa isang aklat na hindi rehistrado, maaari kang yumaman sa pagbebenta nito. Sabi ni Layla nang may excitement. Gusto ko sanang ganoon pero hindi ko rin pwedeng gawin iyon, paliwanag ni Queen. Nang matutunan ko ang kakayahan, nawala lang ang aklat. Nag-alinlangan si Layla kung totoo ba ang sinasabi ni Queen, pero wala siyang magagawa kundi paniwalaan ito. Ito lang ang paliwanag kung bakit lihim na itinatago ni Queen ang kanyang kakayahan. Ang mga aklat ng kakayahan ay hindi basta nawawala, ito'y mga aklat. Maaaring ipasa sa iba para matutunan. Kung malalaman ng iba, maraming kumpanya at militar ang magpipilit kay Queen na ibahagi ang kakayahan sa mundo, at dahil wala siyang makapangyarihang pamilya, hindi maiisip ni Layla kung ano ang mangyayari sa kanya. Hindi siya maniniwala kung sasabihin ni Queen na nakuha niya ito mula sa aklat at nawala ito. Ipinaliwanag ni Queen kay Layla ang lahat ng nangyari. Tungkol sa kung paano ang kanyang kakayahan ay parang laro o sistema, nagbigay ito sa kanya ng mga kakaibang quest at skills. Hindi ito tulad ng mga kwento ng vampira ni Layla, ngunit tila sinusunod din ito ang ilang patakaran. Sige, itatago ko ito, pero may isang kondisyon. Tutulungan mo ako, sabi ni Layla. Malinaw na hindi mo alam ang tungkol dito, kaya nawala ka sa kontrol at kinagat mo ako sa leeg. Hindi pwede na mangyari iyon sa paaralan. Kung kailangan mong magpakasasa, gawin mo sa akin, dagdag niya, inilagay ang kamay sa sarili. Nag-isip si Queen. Isang malaking bentahe ang magkaroon ng katulong. Gusto rin niyang subukan ang sistema, at narito ang isang taong nag-aalok na tumulong ng libre. Tila totoo ang sinasabi ni Layla. Mas kilala pa siya sa vampira kaysa kay Queen. Baka matulungan pa siya sa pananaliksik. Sige, kasunduan na, sabi ni Queen at nagkamayan sila. Masaya si Layla. Hindi pa rin siya sumuko sa ideya na maging vampira. Hindi tulad ni Queen, hindi siya sigurado kung kakayahan ba ito o hindi. Ang isang kakayahan ay karaniwang espesipikong set ng skills, ngunit lubhang nagbago si Queen na parang hindi na siya tao. Sige, ang una nating gagawin ay kailangan mong kunin ang kaunting dugo ko, sabi ni Layla. Para kung muling magutom ka, pwede mong inumin ito. Bahagyang binaba ni Layla ang kanyang damit at ipinakita ang leeg kay Queen. Anong naiisip mo?
Hindi pwede dito sa harap ng aklatan at hindi ko basta kagatin ang leeg mo. Habang nag-uusap sila sa aklatan kung ano ang gagawin, pumasok si Varden sa aklatan at nakita si Queen at Layla, magkasamang nag-uusap at nakangiti. Kalimo ka na ba sa akin ng ganito kabilis? Parang sa iba ka lang, Queen. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagtataksil. Kung tatawagan akong halimaw ng mga tao, mas mabuti pang yakapin ko na lang ito, sabi ni Varden. Si Peter ay kasalukuyang tumatakbo sa paaralan para hanapin sina Queen o Varden. Sa hindi malamang dahilan, parehong nag-umpisang kumilos ng kakaiba ang kanyang dalawang bagong kaibigan at hindi alam ni Peter kung ano ang gagawin. Ang buhay niya sa dating paaralan ay isang impyerno at ginawa niya ang lahat para pagsilbihan ang mga nasa itaas. At sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng mga kaibigan na nagpo-protekta sa kanya. Si Queen, kahit mababa pa lamang ang antas, ay lumaban para kay Peter, at si Varden na hindi lang nagprotekta sa kanya kundi tinulungan din siyang matutunan ang kanyang bagong kakayahan. May nangyari kay Varden at bigla siyang kumilos ng kakaiba. Bagamat wala talagang ideya si Peter sa nangyari kay Queen, may hinala siya kung ano ang nagbago kay Varden. Ito ay pagkatapos ng nangyari sa Assembly Hall kasama ang mga mag-aaral ng ikalawang taon. Ngunit kahit kanino niya tanungin, walang makapagbibigay ng sagot. Ang ilan pa nga ay nagbanta sa kanya. Doon narinig ni Peter ang isang pamilyar na tinig. Habang naglalakad sa pasilyo, may narinig siyang nagsasalita, isang tinig na kilala niya. Nang siya'y lumiko sa kanto, nakita niyang si Varden nga iyon. Nakatingin si Varden sa sahig. Mabilis na nagtago si Peter sa likod ng kanto ng pasilyo. Noong nakikita ni Peter si Varden, palagi nitong iniwasan at naglalakad ng hindi nakikipag-usap, ngunit ngayon, mukhang may kausap ito. Pakikibalans naman kayo, sabi ni Varden. Nagkaroon ng maikling tigil bago muli siyang nagsalita. Hindi ko iniintindi kung nasaktan niya ang damdamin ng mga maliliit, hindi naman ipinagbabawal kay Queen na makipag-usap sa iba. Muling may bahagyang tigil. Tingnan mo, kung makikialam ka at sasaktan sila, hindi kita papatawarin. Hindi ko hahayaang mangyari muli ang nangyari noon. Habang nakikinig si Peter, tanging boses lang ni Varden ang naririnig, ngunit malinaw na may kausap siya. Hindi na siya nakatiis at sumilip siya, ngunit wala pa ring ibang tao sa paligid. Umalis na ba yung isa? Naisip ni Peter. Biglang nagsimulang lumakad si Varden palayo. Tumunog ang kampana na tanda ng pagtatapos ng lunch break at oras na para pumasok. Sa hapon na klase, dito naman lumabas sa library sina Queen at Layla magkasama. Queen, sigaw ni Peter habang kamakaway. Makikita kita sa gate mamaya pagkatapos ng klase, sabi ni Queen kay Layla bago umalis upang sumama kay Peter. Naglakad silang dalawa papasok sa klase. Hey, ayos ka lang ba? Tanong ni Peter. Nag-alala ako nang bigla kang umalis kanina. Oo, pasensya, hindi ko na talaga kinaya. Baka magbago pa ang kulay ng brief ko, sagot ni Queen. Wow, sobra na yan, sabi ni Peter. Pero masaya akong ayos ka na. Talaga, nag-aalala ako kay Varden. Simula nang bumalik siya mula sa Assembly Hall, kakaiba ang ugali niya. Ipinatong ni Queen ang kamay sa balikat ni Peter. Maraming dapat alalahanin si Queen, ngunit matapos niyang malutas ang pinakamahalaga, nagkaroon siya ng oras para tumutok sa iba pa. Huwag kang mag-alala, malalaman natin kung ano ang nangyari. Pagpasok nila sa klase, nakita nilang nakaupo na si Varden sa kanyang upuan. Oh hey guys, kumusta? Bati ni Varden na may ngiti. Umupo si Peter sa kanan ni Varden habang si Queen ay sa kaliwa. Mas maganda na ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Peter. Kanina, mukhang nalulungkot ka. Oo, huwag kayong mag-alala, medyo na-turn around lang ako ng mga ikalawang taon at medyo down lang ako, sagot ni Varden. Anong nangyari sa Assembly Hall? Tanong ni Queen. Bahagyang nagbago ang mukha ni Varden, para bang tinatago niya ang isang bagay. Ikinapit niya ang kamao sandali at pagkatapos ay bumaba ang kamay. Guys, huwag masyadong mag-alala. Alam niyo naman, malakas ako at kaya ko naman harapin ang sarili ko. Bagamat kontento na si Peter, napansin ni Queen na may tinatago pa rin si Varden. Habang pumapasok ang ibang estudyante, nagsimulang magbulungan tungkol kay Varden. Mga salitang, halimaw, pechay, weirdo, baliw, ay patungkol sa kanya.
Para bang may lihim ang buong paaralan na hindi kayang ipaliwanag ni Peter o Queen, at pati si Warden ay hindi rin sinasabi. Napansin ni Queen na nanatiling nakayuko at hindi gumagalaw si Warden, ni hindi man lang nagsusulat sa kanyang notebook. Sa pagtatapos ng klase, nag-project si Teacher Del ng screen sa harap ng klase. May listahan ng mga pangalan ayon sa iba't ibang kategorya. Pakicheck kung nasaan ang pangalan ninyo, dahil bukas ay magsisimula na ang combat classes, paliwanag ni Del. Ang listahan ay nahahati sa iba't ibang klase depende sa kakayahan, elemental abilities, transformation abilities, enhancement abilities, at iba pa. Napansin ni Queen na wala sa listahan ang kanyang pangalan pati na rin ang ilan pa, kabilang si Warden. Kung wala ang pangalan ninyo, ibig sabihin o hindi akma ang inyong kakayahan sa kategorya o isa kayong original na may natatanging abilidad. Malaya kayong pumili ng klase. Maaari ring magpalit ng klase ang estudyante kung nais. Ipinadala ang listahan sa wristwatch ng bawat estudyante para magparehistro sa klase na nais nilang pasukan. Anong combat class kaya ang bagay sa akin? Naisip ni Queen habang tinitingnan ang mahabang listahan. Matapos ang klase sa araw na iyon, inalok ni Warden na tulungan si Peter sa kanyang pagsasanay muli. Lalo na't bukas ay pareho silang magkakaroon ng klase sa labanan, ang elemental na klase. Hey, gusto mo bang sumama sa amin? Tanong ni Peter. Na, hindi ko naaabalahin kayo, hindi rin naman ako gaanong makakatulong, sagot ni Queen. Natuwa si Peter dahil mukhang naibalik na sa normal ang samahan nila. Wala nang tensyon sa pagitan ng tatlo, at ninanais ni Peter na manatili itong ganito magpakailanman. Bigla, nang umalis si Queen, naiwan si Warden at Peter sa silid, at doon nagtanong si Warden. Hey, napapansin mo ba na kasama ni Queen ang isang babae kamakailan lang? Tanong ni Warden. Sa totoo lang, nakita ko siyang lumabas kasama ang isang babae sa library. Siya rin ang kasama namin noong araw ng pagsusulit, yung may pana at palaso, sagot ni Peter. Pagkatapos ng sagot ni Peter, sa isang iglap, para bang nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Warden. Pero agad namang kumupas iyon at mukhang maayos na si Warden. Siguro may maliit na girlfriend na siya, sabay tawa ni Warden. Gitling. Siyempre, nagdesisyon si Queen na iwan ang dalawa dahil may plano na siyang makipagkita kay Layla. Magkikita sila sa gate ng paaralan. Bago sila magkita, pinasyalan muna ni Queen ang science lab. Kahit karamihan sa aralin sa military school ay tungkol sa labanan o paggamit ng teknolohiya, ang agham ay nananatiling pangunahing asignatura. Dahil sa mga siyentipiko, natutunan ng sangkatauhan kung paano gamitin ang iba't ibang teknolohiya ngayon. Hinihikayat ang mga estudyante na patuloy na mag-aral ng agham sa kanilang panahon sa serbisyo, sa pag-asang magpapatuloy rin sila sa hinaharap. Karamihan sa mga silid-aralan ay bakante na sa araw na iyon at ang mahalagang kagamitan ay nakalock sa storage room. Pero hindi naghahanap si Queen ng komplikadong gamit, kailangan niya lang ay ilang test tube at maliit na cork. Matapos maghanap, nahanap niya ang mga test tube at kumuha ng 5 piraso. Kahit marami pa ang naroon, kung kukunin niya lahat, magiging kainahinala ito at hindi rin niya kayang dalhin ng higit sa 5 ng hindi nababahala na mababasag. Isiniksik ni Queen ang 5 test tube sa kanyang messenger bag at binalot gamit ang isang ekstrang damit mula sa kanyang kwarto. Sa ngayon, may kabuuang 6,200 si Queen bago siya ma-level up. May 50 experience points na dinala mula sa nakaraang quest at nakakuha siya ng 10x mula sa 2 daily quests. Sa bawat level up, makakakuha siya ng isang karagdagang stat point at 5 puntos ng HP. Kahit na lumalakas siya sa ganitong paraan, hindi ito ang pinakamabilis na paraan para palakasin ang kanyang kakayahan. Napansin ni Queen na inalok siya ng sistema ng pagkakataon na makakuha ng 2 karagdagang stat points kung iinuman niya ang dugo ng biktima, ngunit nang inumin niya ang dugo ni Layla, nakakuha pa rin siya ng stat point. Ito ang nais niyang subukan ngayon. Alas 6 ng gabi, at nagsisimula ng lumubog ang araw, kaya hindi siya maaapektuhan ng sikat ng araw. Nakatayo si Layla sa gate, may dalang pana sa likod, at naghihintay sa kanya. Karaniwan, bitbit ng mga estudyante ang kanilang sandata, dahil may posibilidad ng pag-atake o paglabas ng isang halimaw mula sa portal. Pagkakita nila sa isa't isa,
Naglakad sila patungo sa isang parke sa pagitan ng convenience store at paaralan, at pagkatapos ay lumihis sa kagubatan upang magtago. Hindi madalas magtungo sa bahaging iyon at mahirap silang makita. Dito ba tayo? Tanong ni Layla na may excitement. Nakita ni Queen na sa halip na matakot sa sitwasyon, excited pa si Layla. Isara mo ang mata mo, sabi ni Queen. Isinara ni Layla ang mga mata at naghanda. Naalala pa niya ang nakakasatisfy na pakiramdam noong huli, at sabik siyang maranasan ulit ito, kahit medyo kinakabahan sa ideya na baka hawakan ni Queen ang kanyang leeg. Bigla, naramdaman ni Layla ang bahagyang tusok sa braso. Bumukas ang mga mata ni Layla at napansin ang karayom. Ano, akala mo ba huhigupan lang kita? Sabi ni Queen. Namula ang mga pisngi ni Layla. Kung wala lang ang karayom, baka sinapak niya si Queen. Pagkatapos mapuno ang syringe, ibinuhos ni Queen ang dugo sa isa sa mga test tube. Pwede ba akong mag-fill ng isa pa? Tanong ni Queen. Hindi sumagot si Layla at iniabot ang braso. Medyo nahihiya pa rin siya sa nangyari. Pagkatapos mapuno ang dalawang test tube, inilagay ni Queen ang isa sa bag habang hawak ang isa pa. Unspec. Mas mababa dugo ni Layla Munro mas mahigit. Mas mababa. Uri ng dugo, dagdag mas mahigit. Tumingin muli si Queen kay Layla gamit ang unspec scale. Mas mababa pangalan, Layla Munro mas mahigit. Mas mababa lahi, tao mas mahigit. Mas mababa kakayahan, telekinesis mas mahigit. Mas mababa HP, 12/12 mas mahigit. Mas mababa uri ng dugo, dagdag mas mahigit. Tulad ng inisip ni Queen, kapag ginamit ang unspec scale sa dugo, ipinapakita lamang ang uri ng dugo at kung kanino ito galing. Pero kung harap niya ang tao, makikita niya ang kakayahan, HP, at uri ng dugo. May ilang marka sa dugo na nagpakita lamang ng tanong. Malamang, kailangan munang makasalamuhan ni Queen ang tao o ginamit ang unspec scale sa kanya bago ito lumabas. Nilapitan ni Queen ang test tube at huminga. Pagkatapos, binunot ang cork sa taas at amuyin ang dugo. Hindi mo ba ito iinuman dito mismo? Tanong ni Layla. Bakit hindi? Kailangan kong malaman kung may pagbabago. Hindi ko alam, nakakahiya lang, sagot niya. Hindi pinansin ni Queen si Layla at tiningnan muli ang dugo. Amoy matamis ito, kakaiba sa nakaraan. Biglang iniangat ni Queen ang tube at ininom ang dugo sa isang lagok, parang alak. Habang dumadaloy ang dugo sa kanyang lalamunan, naramdaman niya ang mainit na kilati sa katawan. Matamis ang dugo, hindi metallic. Mukhang nagbago rin ang kanyang panlasa at pangamoy dahil sa pagbabago ng lahi. Mas mababa ang HP mo ay puno na mas mahigit. Mas mababa walang epekto ang dugo mas mahigit. Mas mababa uminom ka na ng dugo mula sa taong ito dati mas mahigit. Mas mababa walang karagdagang stat points mas mahigit. Nagulat si Queen. Noong una, parang may epekto ang dugo sa pagpapagaling. Nakita niya na kapag nasugatan, makakatulong ang dugo ni Layla para bumalik ang HP. Pero mas interesado siya sa pangalawang mensahe. Sinasabi ng sistema, dahil uminom na siya ng dugo mula sa taong ito dati, walang ibibigay na stat points. Ibig sabihin, hanggat dugo ng ibang tao, makakakuha siya ng extra stat point. Ngumiti si Queen sa ideya. Teorya lamang ito, pero gusto niyang subukan agad. Siguro nagtagumpay ang gusto mong subukan, base sa creepy mong ngiti, sabi ni Layla. Kung may dugo lang ng ibang tao na masusubukan ko, sagot ni Queen. Bigla, narinig nila ang tunog ng 2 taong pumapasok sa kagubatan mula sa playground. Agad silang nagtago sa likod ng puno. Nakita nila ang 2 estudyante. Ngayon ibigay ang inyong credits, kung hindi, huhukayin ko ang libingan ninyo dito at hindi kayo mahahanap, sabi ng lalaki. Nakilala agad ni Queen ang boses. Si Riley ito, mukhang hindi pa rin natututo at patuloy sa kanyang kalokohan. Kinuha ni Queen ang maskara na binili sa convenience store. Noong huli, pinakawalan niya si Riley nang hindi kumuha ng dugo, at ngayon ay ayaw niyang palampasin ito.